Good morning guys. So andito tayo ngayon sa ating layer building number 5 dahil nan tayo monitor na nag-undergo ng antibiotic treatment. So for the past weeks guys ay daming challenges na hinarap na ang ating poultry. So isa dito ay ang possible viral infection at saka possible bacterial infection dahil sa pag-drop ng mga napuproduce ng iba't ibang buildings natin dito. So, ngayon ay na-identify at na-contain na natin yung infection. Nasa process of recovery na yung ating mga flocks. Isang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga infection dito sa poultry ay of course mga tinatawag nating carrier. So, may mga possibility na yung mga tao at mga sasakyan na lumalabas at pumapasok sa ating poultry ay sila yung nagdala ng viral infection at saka bacterial infection dito sa ating poultry. So ngayon guys ay nag-order ako ng limited mobility ng lahat ng staff at saka lahat ng papasok dito sa poultry. Nag-restrict muna tayo sa farm visit ng mga tao na gustong mag-farm visit dito sa atin dahil nga sa under treatment ng ating ibang flocks. And then yung iba ay patapos na din. Yung mga customer natin usually sa RTL, customers natin sa Itlog, mga customers natin sa DOP ay gusto nilang makita yung sistema, yung proseso ng aming poultry, kung paano namin ginagawa yung proper management, kung paano namin hina-harvest yung itlog, kung paano namin pinuproduce yung itlog. Sa side ko guys, this is the best way to market our products, no? Para yung customer ay makabuild talaga ng trust. Kapag nakikita nila yung sistema na ginagawa mo, yung produkto na kanilang i-adapt at saka yung management na kanilang i-adapt. But on the other side ay nagiging risky din sa part ng poultry, sa part namin. Kasi hindi na namin control masyado yung pagpasok ng iba't ibang mga tao, mga vehicles. So kahit pa meron kaming mga biosecurity measures na ginagawa dito, iba talaga kapag merong restriction yung pagpapasok namin dito. So today, until further notice, ay hindi muna kami nag-accept na mag-farm visit. At yung mga staff namin dito, mga poultry boys, mga flockman natin, ay kino-contain muna natin sila. So kung yung building na na-assign sa'yo is building 1, building 1 ka lang unless meron kang urgent or very important na gagawin sa ibang area ng poultry. Yun yung protocol namin dito ngayon. Dahil guys, sobrang gastos kapag merong disease outbreak yung poultry. So magastos tayo sa ating mga vaccinations, medications, and then gastos tayo sa additional na electricity consumption. And then mas nakakapagod talaga kapag may outbreak dahil nagstay ako dito ng late, and then yung mga tao din natin pinapare-vaccinate natin. So mas hassle, mas gastos kapag ando na tayo sa treatment process. Sabi nga nila na prevention is better than cure. And risky din sa aming part kasi minsan pag nakaka-recover yung mga manok, hindi na nakaka-recover yung production nila. So yun yung mga kaibahan kapag ang mga alaga natin ay dumaan sa pagkakasakit. So mahirap na yan ibalik yung previous production nila. Pasalamat lang ako guys na meron na tayong knowledge and skills about paano i-handle yung mga ganitong situations. And then meron din tayong mga kaibigan, mga consultants na isang tawag mo lang ay talagang matutulong sa'yo. And then meron din tayong mga suppliers ng mga medications tsaka vaccinations na medyo nakaka-less na din tayo dahil naka-build na tayo ng kumbaga good relationship. Hindi na mahirap sa kanya na pautangin tayo sa medications. And then yung mga tao natin dito nakakaintindi talaga kapag merong mga outbreak kasi sila din yung na-hassle. Very important sa kanila na ma-detect yung disease as early as possible at ma-report ito para magawa natin ang proper treatment or proper management. Dahil yung bottom line guys ay yung mga tao din natin yung mahahassle talaga kapag merong mga treatment procedure na ginagawa, lalo na kapag kailangan natin na mag-stay ng late para mag-revaccinate, para mag-monitor, tsaka para mag-inject. So sa mga nagpaplano guys na mag poultry business or na sa mga tao, sa mga viewers natin na nasa poultry business na,
ay very important yung biosecurity na hindi tayo mapasukan ng kung ano mang virus. Well, since very limited lang yung space natin, yung mga buildings natin ay magkakalapit lang, ay mabilis na mag-spread sa iba't ibang buildings at iba't ibang flocks natin. Kaya mas maganda if i-restrict talaga natin yung ating mga gustong bumisita, no? And then kailangan may mga perimeter fence tayo, mechanical barriers sa ating poultry para hindi tayo mapasukan ng mga hayop o mga tao na hindi natin authorized papasukin. And then kailangan din natin na mag-stocks ng emergency medications at para meron tayong pambigay kaagad sa ating mga alaga in case merong outbreak. And then very important guys na magbasa tayo, manood tayo ng mga videos or magkipag-usap tayo sa mga experts sa layer poultry business. Kasi kapag may mga problema tayo na first time natin ma-encounter, ay at least meron tayong background na knowledge about that. At then kailangan lang natin i-confirm. Kasi tayong mga poultry farmers guys, sa totoo lang, very restricted yung access natin sa mga veterinary health o sa animal health dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta kung merong mga outbreak yung ating mga manok at sino yung mga kakausapin natin. So dapat meron tayo talagang knowledge about sa mga ganitong bagay para tayo mismo ay may alam, para hindi tayo mag-rely sa ibang tao o sa ibang private or government agencies para tulungan tayo. Kasi at the end of the day, yung business lang din natin yung maapektuhan. Sa mga gustong mag-invest layer poultry farmer, kailangan talaga mag-aral muna, manood ng mga maraming videos or mga maraming informations about layer poultry farming. At kailangan talaga makipag-usap kayo kung meron mga seminars or mga conventions na nandun yung mga expert sa pagpupultry, ay if possible, meron man kayong pera pang attend, ay mag-attend na muna kayo. So very important guys na kapag mag-invest tayo sa something na bago sa atin, kailangan talaga mag-invest muna tayo sa ating knowledge or sa ating kaalaman. So maraming salamat sa panonood mo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!